Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, welcome po ulit dito sa inyong reading. So this is a timeless reading kahit kailan nyo po itong mapanood. Maraming salamat po sa suporta ninyo, pagsubaybay sa YouTube, Facebook, sa ating mga YouTube channel members, Facebook subscribers, yung mga laging nag-aabang, nag-a-avail ng mga personal readings. Yan, pati na rin yung mga bago dito, of course, welcome po. And don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding personal reading services naman, mag-message privately po kayo sa aking FB page para sa mga gusto mag-avail, mag-inquire ng reading services ko. During business hours, guys, kapag away po ako, malamang hindi ko po kayo masasagot, no? Hindi naman po lagi agad-agad nakakasagot ako dun. Okay? Tingnan muna natin, ano ba tong mga posibleng paparating sa inyo, Gemini, Libra, Aquarius. Unang-una may fox ka rito. Fish. Mountain. And anchor. Okay, so sa mga paparating, mukhang may makakadil ka ditong masyadong wais o magulang na person. Gemini, Libra, Aquarius. Pwedeng uutakan ka, gugulangan, iisahan, lolokohin ka, or take advantage ka, or pwedeng malatraidor yan. No? Okay, maging maingat ka lang. Kasi pwedeng yan yung ma-encounter mo, especially sa business. Kasi may mga business matters dito yan, no, pagdating sa pera, sa negosyo. Kaya medyo alanganin tong fox na katabi mo dito. No, ito yung mga paparating sa'yo. Oh, ayan, no, meron ditong iniisip lang niya kung ano yung kapakanan niya, hindi ikaw. No, pwede kang i-take advantage niyan. Sabi ko nga, masyadong magulang. Pwede kang maisahan, mautakan. Pagdating naman dito sa fish, this is an indication ng pera paparating sa'yo or opportunity or swerte. Pagdating sa karir, sa negosyo, sa pera. Ayan, no, merong wealth, abundance, gain. So, ayan, pwedeng iba dito, may increase or malaki yung papasok. Malaking papasok na pera, no? Pwedeng karagdagang income or sideline. Ayan. Basta magkakaroon ka dito ng opportunity na madagdagan yung kinikita mo, sweldo mo. Yung pinanggagalingan mo ng kabuhayan, no? Swerte kasi yung goldfish na yan. Ay, actually, koi. Para siyang koi. And mountain, ayan, malaki-laki rin ito, no? So, mukhang meron ditong bagay na malaki na. Mahirap nang ayusin kung problema yan. Kung blockage siya, napakalaking sagabal nito. So, challenging to, pwede kang mahirapan dito. Ayan, pwedeng may delay. Kung kalaban to, mahirap kalabanin. Pwedeng mataas yung position niya. Basta, mayroon ding dito na parang unwilling to move. Ibig sabihin ayaw mag-adjust, ayaw ayaw magbigay, mag-give way. Ayan, mountain. Okay, challenge yan basta. Kung ano man yung problem na yan, delay, balakid, malaki yan. Tao man yan or hindi. Pag sinabi nating malaking tao, ibig sabihin may influence, maraming connections, mahirap kalabanin, no? O pwedeng kilala sa lipunan, may mataas na position, prominenteng pamilya, mayaman, yung mga mahirap banggain, yan yun. I hope wala namang ganyang mga trouble, no? Pero kung hindi man to about a person, sabi ko nga, pwedeng malaking tipak ng problema yan or malaking sagabal dun sa progress mo or gusto mong gawin. And anchor. Isa pang paparating sa iyo, wow,
So, pwedeng may darating dito na yung iba ha, na wala pang job. Oh, ito na yung indication na ito ay panibagong trabaho, profesyon. O, yung iba ito ay card ng settling down. So, yung mga nagbabalak na mag-going steady sa inyong mga partner, jowa, ito na yun. No? Engagement. Settling down, pwede rin namang hindi ito about marriage or jowa. Pwedeng iba, settled down na kayo pagdating sa kabuhayan ninyo. Halimbawa, meron na kayong matatag na trabaho, career, mataas na posisyon, or matatag na negosyo. No? Ayan. Ibig sabihin, kahit na mag-settle down ka, covered. No? Ibig sabihin, ano na yan? Maganda na yung pundasyon. Matibay-tibay na. Ayan, durability, stability, and long-lasting. Pangmatagalan na ito. So, relationship man yan, business, kabuhayan, career, profession, work, yan, yung mga binabanggit, no? Pangmatagalan at matibayan na ito. Ang ganda naman ng mga paparating siya. Except lang dito. Tingnan pa natin yung ibang energies. So, kung ano man yung naipundar mo sa ngayon, Gemini, Libra, Aquarius, mukhang magtatagal. So, nakita ko parang negosyo eh. Karamihan dito. Kasi maswerte kayo pagdating sa komersyo, sa negosyo. Sa pera. Temperance card, this is Sagittarius energy, Emperor, Aries energy. Ayan na nga, pagiging matatag. Position to. So, pwede nga aangat ng aangat kayo dyan sa, sa profession ninyo. Magiging mataas yung position ninyo dyan. Ang ganda. Okay, may dalawang earth signs. Okay, strong energy ng Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, tsaka Sagittarius. Diba? So, nakikita ko dito parang at peace ka or confident ka, kalmante pagdating dito. Kasi nga may matatag na yung pundasyon nito. Ano man yung tinutukoy nito sa iyo, ha? Gemini, Libra, Aquarius, no? Take what resonates. Pwedeng yan, career mo, negosyo, o relationship, no? Meron akong kumbaga parang confident, ayan, ito. So, you have confidence in this partnership or this career or relationship, no? Yun yung nakikita ko, or business. Okay, meron ako nakikita dalawang mensahero dito. Hindi ko alam kung mga deliveries ito o may paparating sa'yo something. Gemini, Libra, Aquarius, no? Pwedeng pera, pwedeng mensahe, pwedeng ito na yung kasagutan na hinihintay mo, yung confirmation na hinihintay mo. Pero pwedeng iba dito, meron ditong mabagal lang pag-usad with the Knight. To slow and steady. Slow and steady yung energy ni Knight of Pentacles. No? Ang nakikita ko, kahit mabagal yan, desidido yan. No? Kung sino man tinutukoy dito, ikaw man yan o ibang tao na related dito sa sitwasyon mo. No? Pwedeng mabagal siya, pero committed yan. Desidido. Okay, yun naman importante, di ba? Iba nga, ang bilis nga. Bilis din naman magbago isip. Ang bilis magbago ng desisyon. Bilis magbago ng utak or feelings. Wala rin. Diba? Pero ito kasi, ang ugali nitong tao na to, ikaw man yan, o kung sino man itong nakakadil mo.
Mabagal siya, pero dedicated siya doon. No? Mabagal lang talaga. O, kung progress yung pinag-uusapan niya, mabagal. Pero for sure, meron mapapala yan. No? Kasi hindi yan magkikwit. Ano siya eh, determinado siya doon sa goal niya eh. Ano man na mangyari. No? Okay, Emperor, nabanggit ko na ito, yung pwedeng promotion, leveling up, or you could be dealing with someone na mataas yung position. Kung may makakabangga ka man, ayan, pwedeng boss, kung sino man yan. Or this is something pertaining to responsibilities or taking control, no? Or fatherhood, no? Baka may mga bagay dito. Or pagiging head pagdating sa departamento sa trabaho or head ng family, no? Yan, nakikita ko dito na ano, you have to take responsibility or accountability dito sa nasasakupan mo, whether sa trabaho man yan, sa loved ones mo, kung ikaw ang head ng family. Okay, this is a period of recovery, at least a period of peace with the Temperance card, no? Ibig sabihin a period na magiging matahimik, wala mo ng mga gulo-gulo. Kumbaga, this is a period ng pagiging kalmado, magkakaroon ka ng katahimikan, peace of mind na gusto mo. Okay? Pwedeng iba recovering from health, no? Or, pag sinabi kasi nating temperance, minsan this is about balancing. Baka may mga bagay ka sa buhay na kailangan mong i-adjust, ayusin. Or patience, no? Pwedeng iba sa inyo dito, parang nagtsatsaga kayo, nagtitiis, nagpapasensya hanggat kaya ninyo. Okay? Tignan na natin closing message for you, air signs. Choices. So, may you see the opportunities. Diba? May binabanggit dito na opportunity. Dito rin. Pagdating sa trabaho. Pagdating sa relationship. Sa negosyo. So, nakikita ko dito, ayan. Makakakita ka talaga ng opportunity dito. Ayan, Hindi lang isa kasi may choices ka rito eh. So, pwedeng yan, may paparating sa iyong mga possibilities, choices, opportunities. Sa career man ito or sa love life, no? Kasi ayan binanggit ko nga, may paparating sa'yo, diba? Pwedeng sa pera or business career related. Pwede rin naman person niya kung relationship o earth signs. Okay? Basta yung mga signs dito, Sagittarius, Aries, and earth signs. Okay, Gemini, Libra, Aquarius, take care and God bless.